Sa isang museo sa Taguig, masisilayan ang mga obra maestra ni na Vincent van Gogh, Michelangelo, Leonardo da Vinci at iba pang mga sikat na pintor. Pero hindi nakasabit sa pader ang mga obra maestrang ito, kundi nasisilayan mo na para bang buhay sa pamamagitan ng isang immersive experience. Kakaiba ito ha! Samahan natin si Joseph Morong sa techie na AI art display na ito. Sa tuwing mapapadpad ka sa mga art gallery o museum, hindi pwedeng hindi ka mamangha sa mga masisilayan mong makukulay na obra. Mapatutulala ka na lamang sa natatangin nitong ganda. Lalo pa kung ang mga ito ay daang taon na ang tanda, mataas ng halaga at ipininta pa ng mga kapitapitagang alagad ng sining. Pero paano kung ang mga larawang ito biglang paggagalawin at tila dadalhin ka sa ibang dimensyon? Hindi po yan magic at lalong hindi rin panaginip. Ganyan ang mga ilusyong titihag sa inyong mga mata kapag ang sining at teknolohiya pinagsama. Dito sa isang mall sa Taguig City, binuksan ng isang art museum. Sa pamagat pa lamang nito, may intriga ka na dahil nakabalandra ang pangalan ng tanyag na pintor at scientist noong Renaissance period, si Leonardo da Vinci. Pero pagpasok mo sa lounge nito, hindi mga painting ang sasalubong sa iyo, kundi ang pader na ito na may nakaproject na mga digital images. Na animoy, nasa sci-fi movie ka na. Ang mga imaheng ito, pinagagana ng AI o Artificial Intelligence. Ang mga umiikot at tila sumasayaw ng mga ilaw at kulay, pinagagalaw ng mga datos na nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Metro Manila. Kung magkakaroon ng mga pagbabago ang mga numero at statistics ng mga ahensyang ito, makikita ito sa paggalaw ng mga kulay na ito. We have a piece called the Manila Real-Time Data, which is also in the lobby. So what it does is, it uses AI to gather information from the different government sites. Okay. So the government sites that we've used for this is the mga public sites and public access sites that actually update the number in the data. Si NEDA, Bureau of Fisheries and Agriculture actually update their data. So it's a data sculpture that changes the form and shape as the data changes as well. O diba, bungad pa lamang Instagrammable na. Pwede rin pang entry for today's video. Para sa mismong exhibit, ang unang room ay tinatawag na Digital Garden of Dreams. Maya-maya pa, animoy naglakbay kami sa nakaraan nang lumabas ang mga obrang ito. Mga likha ng tanyag na Pilipinong pintor at bayaning si Juan Luna. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pamosong painting na ito, ang Spolyarium? Kahanga-hanga ang mga pininta ni Juan Luna, hindi lamang dahil sa magaganda mga ito, kundi dahil na rin sa mga mensahe nitong sumasalamin sa estado ng ating lipunan noong panahon ng mga Kastila. Amazed na ba ang mga besi ko? Wait lamang dahil warm-up pa lamang yan. Sunod naman naming pinasok ang kwarto na kung tawagin ay Wisdom of Da Vinci. At dito na ako mas kinilabutan. Dito na ipinakita ang mga pamosong obra ng tanyag na pintor na si Leonardo da Vinci. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa titig at ngiti ni Mona Lisa? At ang Vitruvian Man na isa rin sa mga kilalang imahe sa mundo ng sining at arkitektura. Ito yung mga master's work na Leonardo da Vinci at ito ay sa gamit ng AI, binibigyan ng bagong forma. Kung noon, ang ginagamit natin syempre sa mga traditional paintings, mga pintura at saka mga brush, dito gamit nila data. Ito yung i-feed mo dun sa AI machine. At yung AI machine, kita niyo yan, yung mga data sets,
siya yung magbubuo ng bagong forma para i-present sa publiko yung art. Sa puntong ito, animoy pumasok na kami sa loob mismo ng mga painting. Hindi mo lamang sila basta makikita, parang naririnig at nararamdaman mo sila. Maya-maya pa, tila ginagamitan na kami ng hipnotismo nang ipakita ng imahe ng mga impasto painting na ito. Impasto ang teknik o estilo na pinasikat ng isa pang tanyag na artist na si Vincent van Gogh. Dito mararamdaman mo na parang bahagi ka ng painting. Tulad nitong mga painting ni Van Gogh na kitang-kita mo yung mga brushstrokes. Tapos lang namin dito sa exhibition at ramdam mo talaga yung mga artworks kasi akala mo sobrang lapit, akala mo nandun ka na rin para nakikita yung mga actual na mga works. And bukod dyan yung AI aspect ng exhibit na kita mo yung interactivity. Ito, patok dun sa mga may hilig sa mag-post sa social media at syempre bagong paraan ng pag-appreciate ng art. Exhilarating, nag-enjoy kami because the visualization was very mesmerizing sa mata, di ba? Parang natatap po yung five senses eh. Yung parang may music, yung visual. Maganda po siya kasi hindi nga rin po siya yung typical na museum, and it's really nice kasi parang you have a 360-degree po ng art, which is really good. Ang immersive museum na ito, proyekto ng Ouch Studio, isang award-winning media company mula sa bansang Turkey. Layunin nilang bigyan ng makabagong bihis sa mga tradisyonal na art museum para madali itong maipakilala sa bagong henerasyon. Ang entrance fee sa immersive museum aabot sa mahigit 900 pesos ang isang tao. Araw-araw itong bukas mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Paniguradong papatok ito sa mga mahihilig sa arts at technology, lalong-lalo na sa mga estudyante. Ang ganitong klase na makabagong museo dito pa lamang sa Kamaynilaan na ipakikilala. Ang AI exhibit na ito malayo pa sa kamalayan ng mga nangangarap ding maging artist mula sa mga probinsya. Nakilala namin dito sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan ang senior high school student na si Zaira. Isa siya sa mga estudyante sa eskwelahan nila na nahilig sa pagguhit at pagpipinta. Magmula noong mahumaling siya sa sining, marami na siyang nagawa mga poster gamit ang iba't ibang medium, lapis, watercolor at iba pa. Nag-start po siya nung sa elementary ko po. May nakatabi po kasi ako na kaklase na magaling po siya mag-drawing. So parang na-challenge po ako. Then nag-try po ako ng cartooning. And mas nag-focus po ako nitong junior high school po sa art. Nag-try na po ako ng ibang type. Sa portrait, copy painting, then abstract. Anime din po. Kasama siya sa... Tinry ko po na ilagay siya sa copy. Sa edad na 16, kaliwat ka ng mga art contest na ang sinalihan ni Zaira. Ito po, sumali po ako nung poster making nung grade 9 po ako, nanalo po ako ng first place. Online po siya. Then ito din po, nung sa nagdiwang po ng Linggo ng Kabataan dito po sa barangay po namin, nanalo din po siya ng first place. Natutulungan niya po ako mag-express po ng feelings ko. Tsaka nawawala po yung kapag po naiinip po ako. Tulad ng maraming student artist, gustong-gusto rin ni Zaira na makapasyal sa mga art museum. Yung nakikita ko po sa mga TV, yung gusto ko po mananasan na makita ng mga painting po. Tapos yung mga style din po na kung paano po in-establish yung mga museum, gusto ko pong makita. Kaso limited lang din po, tapos hindi rin po talaga kaya. Mula sa Bulacan, isinama namin si Zaira at mga kaibigan niya papunta sa Taguig para sa immersive experience na ito. Nakaka-excite yung mga lumalabas sa picture na painting. Nakaka-excite po bago pumasok. Then sobrang saya na po nung nandun na kasi para pong naging part kami nung painting. Tapos parang lumulutang po kami dun sa
favorite ko po na painting po. Yun po yung dream ko na sana style din po, yung magaling yung style. Ang isang likhang sining na luluma man, hindi basta-basta kukupas ang ganda. Kaya naman magandang na ipakikilala natin sila sa bagong henerasyon. Sa tulong na rin ng makabagong teknolohiya. Ako si Joseph Morong, kasama sa Iisang Brigada.